Tol, matapos ang pagkamatay ni na Omar Maute at Isnilon Hapilon ay may pumalit umanong pinakapinuno ng mga natitirang terorista at pumalit din umano sa pagka-emir ni Isnilon Hapilon. Kung ang mga nauna ay mahaba ang buhok, ang terorista namang ito ay kalbo pero mabagsik na tao. Kung titignan, mukhang hindi rin makabasag pinggan. Pangiti-ngiti lang pero sinasabing mahilig daw talaga ito sa violent extremism. Mahilig siya sa lecture tungkol sa jihad, mahilig sa bomba, at tinuruan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang sino mang itinuturing na kalaban ng kanilang paniniwala. Sa mata ng militar, siya na ang pinakaimportanteng target sa Lanao, ang natitirang leader na pwedeng magbalik ng bangungot ng Marawi sa ibang bayan, at posibleng ang susunod na target nito ang Metro Manila. Oweida Benito Marhomsar at tinatawag din na Humam Abdul Najid na mas kilala bilang Abu Dar ay kilalang eksperto sa paggawa ng bomba at very knowledgeable sa Quran. Siya ang founder ng Khilafa Islamia Movement, isang insurgent group na nabuo bandang 2012 na naglunsad ng sunod-sunod na pambobomba sa Mindanao. May ugnayan din umano si Abu Dar sa Al-Qaeda in Iraq, dahilan para tawagin siyang Al-Zarqawi of the Philippines. Ang Al-Qaeda in Iraq ang kalaunay naging Islamic State kung saan nanumpa siya ng katapatan noong 2014. Bilang pinuno, kinatakutan si Abu Dar dahil sa kanyang kalupitan at tindi sa pakikipaglaban. Iniulat ng militar na tinuruan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang sino mang itinuturing na infidel o kalaban ng kanilang paniniwala. Subalit sa kabila ng kanyang bangis, nakilala rin si Abu Dar bilang isang karismatikong tagapagsalita at mahusay mag-recruit. Mas mahusay pa raw magsalita kaysa kay Omar Maute, kaya't maraming nahikayat na sumapi sa kanyang kilusan. Hindi masyadong dokumentado ang kabataan ni Abu Dar. Ang alam lamang ay tubong Pagayawan, Lanao del Sur siya. Ayon sa ilang ulat ng intelihensya, si Abu Dar ay kamag-anak o pinsan ng mga magkakapatid na Maute. Sa murang edad ay nahilig si Abu Dar sa pag-aaral ng Islam. Nag-aral siya sa isang Islamic school sa Baguio City, partikular sa Al-Marif School na malayo sa kanilang bayan. At dito umano nagsimula ang kanyang radikalisasyon o pagsandig sa ekstremistang ideolohiya. Noong taong 2005, tumungo pa siya sa Afghanistan upang sumailalim sa pagsasanay ng pangjihad at doon nahasa si Abu Dar bilang eksperto sa paggawa ng bomba. Dala ang kanyang mga natutunan, naging instructor pa si Abu Dar sa paggamit ng armas sa Bangsamoro Islamic Armed Forces, ang sangay o arm unit ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, noong panahong bahagi pa siya ng kilusang Moro. Subalit nang pumasok ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng MILF at pamahalaan at nilagdaan ang kasunduan para sa otonomiya noong 2014, umalis si Abu Dar sa hanay ng MILF. Hindi siya sang-ayon sa pagsuko ng armadong pakikibaka para sa kapayapaan. Gaya ni na Abdullah at Omar Maute, humiwalay siya upang ipagpatuloy ang kanyang adhikain sa ibang paraan. Mula rito ay unti-unting napalapit si Abu Dar sa mga nabubuong ekstremistang grupo sa Mindanao na tumanggi sa kapayapaan, kabilang ang Maute Group ng kanyang mga kamag-anak. Pinaniniwalaan pa ngang dati siyang lieutenant ni Isnilon Hapilon, pinuno ng Abu Sayyaf Basilan faction. Bago sumapit ang Marawi Siege, ilang malagim na insidente na ang iniuugnay kay Abu Dar. Pinangalanan siya bilang isa sa mga pasimuno ng pambobomba sa Limquetcay Commercial Area sa Cagayan de Oro City noong July 2013 na ikinasawi ng 6 na sibilyan at mahigit 40 ang sugatan. Sangkot din umano si Abu Dar sa pagpatay ng mga sundalo, pulis at mga sibilyang Kristiyano sa Marawi at karatig na lugar ng Lanao del Sur. May 23, 2017, nagsanib puwersa ang Maute Group at ang grupo ni Isnilon Hapilon upang salakayin ang Marawi. Isa si Abu Dar sa mga utak at nagplano ng pag-ataking ito. Kasama siyang gumawa ng plano kasama ni Hapilon at ng magkakapatid na Maute.
Mabilis na na-occupy ng mga terorista ang malaking bahagi ng lungsod at sinubukan nilang itatag ang isang wilayat o probinsya ng ISIS sa Pilipinas. Nagresulta ito sa 5 buwang mabigat na bakbakan sa loob ng lungsod. October 2017 nang tuluyang maitaboy ang mga terorista. Umabot sa mahigit 1,000 ang napatay sa labanan, karamihan ay mga militante. At nawasak ang sentro ng Marawi dahil sa matinding airstrikes, artillery at ground combat. Sa gitna ng gera, lalong kinilala ang bangis at kalupitan ni Abu Dar at ng kanyang grupo. Ayon sa militar, si Abu Dar ay talagang brutal at nagpakalat ng ekstremistang ideolohiya na lahat daw ng hindi sumusunod sa kanila ay dapat patayin. Ang ganitong pananaw ang nagudyok ng maraming karahasang ginawa ng grupo, mula sa pagkuha ng mga bihag, pagpaslang sa mga sibilyan lalo na sa mga Kristiyano, hanggang sa paninira ng mga simbahan at estruktura sa lungsod. Iniulat pa na personal na iniutos ni Abu Dar ang pagpaslang sa ilang sibilyan na Kristiyano, pulis at sundalo upang maghasik ng takot at patibayin ang kontrol nila sa mga nasakop na lugar. Matatandaang sa mga unang araw ng pagkubkob sa Marawi, habang sinusunog ng mga terorista ang mga simbahan, pinalalaya ang mga bilanggo at pinuputol ang supply ng kuryente, nakatuon naman ang ibang pangkat ng grupo gaya ng pangkat ni Abu Dar sa pagnanakaw sa mga bangko at mga abandonadong bahay ng mayayamang residente. Ginawa nilang bihag ang ilang sibilyan at pinilit na tulungan sila sa pagnanakaw. Gamit ang mga pampasabog, binuksan ng mga terorista ang mga vault ng 3 pangunahing bangko sa lungsod: Land Bank, Philippine National Bank at Al-Amana Islamic Bank. Isinakay nila sa mga truck ang mga nakulimbat na yaman at madaling nakalabas ng Marawi dahil hindi pa buo ang security cordon sa paligid ng labanan. Sinasabing ang mga truck o van na pinuno nila ng nakulimbat na yaman ay umaapaw, puno ng pera, ginto at iba pang mahalagang bagay na isiniksik sa bawat siwang ng sasakyan. Niransak din nila ang mga tindahan ng alahas, mga sanglaan at iba pang negosyo. Papalapit na noon ang pagdiriwang ng Ramadan nang umatake ang mga militante, kaya asahang napakaraming pera ang nasa loob ng lungsod. Ang mga Maranao ay nagtatago ng milyon-milyong piso sa mga safety vault sa kanilang mga bahay at nagtatago rin sila pati ginto dahil kinaugalian na ng mga Maranao ang magbigay ng pera bilang regalo sa Ramadan. Hindi tiyak ng mga otoridad kung gaano kalaking halaga ang tuluyang nakuha ng mga militante. Ang tansya ng iba ay papalo sa humigit kumulang 2 bilyong piso. Kaya di tulad ng maraming leader na kasama niya sa Marawi, hindi napatay o nahuli si Abu Dar sa loob ng lungsod. Sa unang mga linggo ng bakbakan, pinaniniwalaang tumakas na siya ng maaga sa labanan, kasama ang iba pang dose-dose ng fighter ng Maute Group, bit-bit ang mga nakulimbat na yaman. Magkakaiba ang ulat kung umalis ba siya dahil sa alitan sa ibang leader o bahagi yon ng matagal ng plano. Sinubukan pa umano ni Abu Dar na bumalik sa battleground bandang August na may dalang reinforcements na nasa 50 to 100 fighters. Pero napigilan siya dahil mas mahigpit na ang security cordon. Fast forward, October 16, 2017, nang mapatay sina Isnilon Hapilon at ang magkakapatid na Maute. Si Abu Dar ang huling pinunong nakaligtas at nakaatras. Dahil dito, siya ang naging pinakamataas na leader ng Maute ISIS na buhay matapos ang Marawi Siege. At siya ang naging sentro ng atensyon ng mga natitirang tauhan upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Agad na kumilos si Abu Dar upang buuin muli ang kanilang puwersa. Nagtungo siya at nagre-recruit kasama ang mga nalalabing tauhan ng Maute Group sa mga liblib na bayan sa Lanao del Sur, partikular sa mga kabundukan ng Pagayawan, Pualas, Piagapo, Lumbaca Unayan, Sultan Dumalondong, Butig, Marantao, Tugaya at Tubaran. Bit-bit ng grupo ni Abu Dar ang malaking halaga ng ninakaw na yaman sa loob ng Marawi City. Ang ninakaw na yaman na ito ang ginamit ni Abu Dar para tustusan ang kanilang muling pag-aarmas at pagtaguyod ng panibagong kampanya ng terorismo. Nag-set up sila ng panibagong kampo sa mga kabundukan, nagtayo ng mga bunkers, foxholes, trenchers at naghanda para sa panibagong paglaban sa pamahalaan. Ginugol ni Abu Dar ang sumunod na mga buwan sa pagre-recruit at pagsasanay ng mga bagong mandirigma. Partikular niyang pinuntirya ang mga kabataang Muslim o boys and young men at mga ulilang anak o kamag-anak na mga nasawi sa Marawi.
sapagkat batid niyang puno ang mga ito ng galit at kagustuhang maghiganti sa militar na bumomba sa mga struktura at kabahayan. Gumamit siya ng pera upang akitin ang mga mare-recruit at ginamit ang kanyang karisma at kaalaman sa Quran upang mabighani ang mga ito sa kanilang ideolohiya. Inaalok umano ang mga magulang ng mga bata ng hanggang 70,000 pesos plus buwan ng sahod na hanggang 30,000 pesos kapalit na pagsama ng kanilang mga anak na lalaki sa grupo. May mga lokal na residente rin nagsabing nag-aalok pa ang grupo ng bonus na hanggang 10,000 pesos para sa bawat sundalong mapapatay. Pati mga mas bihasang mandirigma ay narekrut na rin. Mga bayarang mandirigma raw ito o mercenaries na naakit sa laki ng bayad. Kilala si Abu Dhar na may koneksyon sa ilang maimpluwensyang angkan sa Mindanao at ito'y nakatulong din sa kanyang panghihikayat. Ayon pa sa militar, umabot pa umano ang recruitment hanggang Metro Manila. Dahil dito, muling dumami ang kasapi ng grupong tinatawag na Daula Islamia o DI Lanao sa pamumuno ni Abu Dhar at tinatayang nasa 250 fighters ang na-recruit nila at ang posibleng next target nila ay ang Metro Manila dahil sa sagana nitong commercial centers at dahil sa nandito rin ang National Seat of Government. Subalit hindi rin nagpatumpik ang pamahalaan sa pagtugis kay Abu Dhar. Tuloy-tuloy ang mga operasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP upang hanapin at lipulin ang kanyang grupo sa mga kabundukan. June 2018, matagumpay na napalayas ng militar ang mga miyembro ng DI Lanao o Maute ISIS mula sa kanilang kuta sa liblib na bayan ng Tubaran, Lanao del Sur matapos pasabugin ito ng airstrikes. Hindi bababa sa 5 miyembro ng grupo ang nasawi sa operasyon habang ang leader nitong si Abu Dhar ay sugatan at nakatakas. January 2019, nagkaroon ng isang matinding sagupaan ng militar sa isang kuta ng DI Lanao sa Sultan Dumalondong, Lanao del Sur, alas 8 ng umaga. Nagbigay agad ng suporta ang Philippine Air Force sa pamamagitan ng artillery at mga helicopter para tulungan ang operasyon laban sa mga terorista. Kaya napilitan ang mga ito na magkubli sa kanilang mga bunker. Dahil sa tindi ng atake sa lupa at sa himpapawid, nagkawatak-watak ang grupo at iniwan ang kanilang kuta para lang makaligtas. May natagpuan ding training camp ilang daang metro mula sa kanilang linya ng depensa na pinaniniwalaang dito sinasanay ang mga menor de edad na nirecruit ng grupo. Umabot sa 10 oras ang labanan hanggang sa tuluyang umatras ang mga terorista. 3 miyembro ng grupo ang napatay sa pag-atake at ilan pa ang malubhang nasugatan, habang 3 tropa ng gobyerno naman ang bahagyang nasugatan. Natagpuan ng mga tropa sa kuta ng grupo ang ilang mga foxhole, running trenches, mga bunker, mga personal na gamit ng mga terorista at isang itim na bandila ng ISIS. Sa kabila nito, muli na namang nakatakas si Abu Dhar kasama ang hindi bababa sa 20 miyembro ng grupo. March 14, 2019, sumiklab ang isang matinding labanan sa barangay Dinaigan, Tubaran, Lanao del Sur nang salakayin ng 49th Infantry Battalion ang kuta ng grupo ni Abu Dhar. Tumagal ng ilang oras ang bakbakan at nang matapos ito ay 4 na bangkay ng militante ang naiwan sa lugar. Sa unang tingin, pinaghinalaan ng militar na isa sa mga nasawing yon ay si Abu Dhar mismo. Ayon sa mga informante na dating mga tauhan ni Abu Dhar, ang bangkay na ito ay may mga natatanging palatandaan na tugma sa kanilang leader, kabilang na ang isang peklat sa kanyang pisngi at sugat sa kanyang likuran na galing sa naon ng encounter noong January. Iniulat din ng militar na tinangkapan ng mga tauhan ni Abu Dhar na isakay at dalhin ang kanyang sugatang katawan habang sila'y umaatras. Subalit dahil malubha ang tama ng bala ni Abu Dhar sa likod, ay namatay na lang ito at iniwan na lamang nila ang bangkay ng kanilang pinuno. Natuklasan din na sinunog ng kanyang mga kasamahan ang bahagi ng muka ng bangkay bago iwan, marahil upang subukang pagtakpan ang kanyang pagkakakilanlan at linlangin ang mga sundalo. Sa nangyaring bakbakan, 4 na sundalo ang nasawi habang 2 ang sugatan at 4 na terorista rin ang napatay kasama na dito si Abu Dhar. Ngayon, upang makumpirma ng lubusan ng pagkakakilanlan, kinuha ng mga otoridad ang DNA sample mula sa naturang bangkay at ipinadala ito sa Estados Unidos para sa pagsusuri. Ilang linggo ang lumipas at nakumpirma ng resulta na talagang si Abu Dhar ang napatay sa operasyong yon. Sa huli, walang dudang nauwi sa kamatayan ang leader ng Maute ISIS o DI Lanao na si Abu Dhar sa engkwentrong yon.
At dahil dito ay nawalan na ng pinuno at nagkawatak-watak ang nalalabing puwersa ng Dawla Islamia sa Lanao del Sur. Itinuturing ng pamahalaan na isang malaking tagumpay ang pagkamatay ni Abu Dar sa larangan ng kampanya kontra terorismo. Ayon sa mga eksperto, ito ay isang dagok sa kilusang ISIS sa rehiyon dahil nawala ang isa sa pinakapinuno at sinasabing bagong emir ng ISIS sa Pilipinas. Bago mapatay, si Abu Dar ang kinikilalang kahalili ni Isnilon Hapilon bilang emir ng ISIS at isa sa 4 na pangunahing pinuno ng ISIS-linked na grupo sa Mindanao. Kaya naman sa kanyang pagkawala, lalong humina ang kapasidad ng Dawla Islamia o Maute ISIS lalo na sa probinsya ng Lanao del Sur. Kinumpirma ni Colonel Romeo Bronner Jr. na leader-centric ang grupong ito at sa pagkamatay ni Abu Dar ay inaasahang tuluyan ng magwawakas ang Maute ISIS sa Lanao. Sa mga sumunod na buwan matapos mapuksa si Abu Dar, marami sa natitira niyang tauhan at taga-suporta ang nagsisuko na sa pamahalaan mula 2019 hanggang 2023. Ang iba na may tumakas papunta sa malalayong lugar, dala ang takot at kawalan ng direksyon. Matindi ang paghihina ng DI Lanao pagkatapos mamatay si Abu Dar, pero nagpatuloy pa rin ang ilang remnants at banta dahil umano sa pinalit nitong leader na si Abu Zakaraya na sumalo sa pwesto ni Abu Dar. Pero kalaunay napatay din sa isang operasyon sa Marawi City noong June 2023. Nagpahayag ng pasasalamat ang militar at lokal na pamahalaan sa tulong ng mga mamamayan sa pagtukoy sa kinaroroonan ni Abu Dar na nagbigay daan sa kanyang pagkapaslang. Ayon kay Brigadier General Roberto Ancan ng Philippine Army, ang pagkakanyutralisa kay Abu Dar ay isang malaking tagumpay para sa mga taga Lanao del Sur sapagkat nabawasan ang banta ng terorismo sa kanilang lugar. Sa inyong opinyon tol, may pag-asa bang magbago ang isang taong naligaw sa violent extremism? Kung ikaw ang magulang ng isang batang nire-recruit ng terorista kapalit ng 70,000 pesos at 30,000 pesos na buwan ng sahod, ano ang gagawin mo? At ano ang pinakamabisang paraan para hindi na maulit ang Marawi Siege? Military, education, religious reform, foreign cooperation? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.